Isa sa magandang pamana sa atin ng mga Kastila ay ang relihiyong Kristyanismo at mga simbahan. Isa sa mga ito ay ang San Sebastian Church, ang natatanging simbahang gawa sa purong bakal sa buong Asya. Sa gitnang altar, makikita ang main retablo. Sa itaas ito, ang imahe ni San Sebastian, ang patron na nasabing simbahan, at sa ibaba naman ay ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen. Sa kanang parte ng simbahan, makikita ang retablo ni San Jose. Kung titingin naman sa itaas ng simbahan, makikita ang dome na korteng korona sa labas ng simbahan. Sa kanang parte ng simbahan, makikita ang retablo ni San Nicolas. Mapapansin na ang retablo sa simbahan ay gawa sa kahoy. Sa kaliwat kanan ng simbahan, makikita ang mga stained glass na naglalarawan sa misteryo ng hapis ng Santo Rosario at sa misteryo ng tuwa sa Santo Rosario. Mapapansin ang mga posting bakal sa simbahan na nagpapatatag sa istruktura nito. Makikita rin ang pulpito o luklukan ng Espiritu Santo. Dito nagbibigay ng sermon ang mga praile noong panahon ng Kastila. May 4 na rose window sa simbahan na sumisimbolo sa 4 na ebanghelista na sina San Marcos, San Mateo, San Lucas at San Juan. Ngayon naman, ating saksihan ang aming naging panayam sa Kura Paroko ng San Sebastian Church. Sige. Anong question? Mag-take down ka. Sige. Anong question niyo? Yung sa ano lang po, yung paano po natayo yung San Sebastian Church? Ang first church in San Sebastian was constructed in 1621. The first church was constructed in 1621. But if you remember, every century there is a major earthquake in Manila. Every century.
late 1600s, late 1700s, late 1800s. In other words, nung itinayo yung 1621 na simbahan, nung nag-major earthquake, ano nangyari? Sira. Nasira. Sira. Nagpatayo ng simbahan. Late 1700s, nag-earthquake, anong nangyari? Sira. Nasira. Nagpatayo ulit ng simbahan, nag-major earthquake, noong late 1800s, anong nangyari? Nasira. In other words, there were 3 churches sa simbahan na ito, puro lahat nasira sa earthquake. Kasi every century, every turn of 100 years or 150, merong major earthquake always in Manila. So, kaya pinatayo ang simbahang bakal. So that in the next century sa 1900s, which is predicted na magkakaroon ng major earthquake, hindi masisira ang simbahan kasi made of steel. So, kaya ang simbahan na ito, ang bakal na simbahan, was constructed the construction was finished in 1891 because of the earthquakes. So in other words, sa 19th century, walang major earthquake, ha? Kaya nga, ready na sila ngayon. Kasi magkakaroon ng right time na ngayon for a major earthquake. Sige, what else? Sino po nangangalaga ngayon sa simbahan? Sino nangangalaga? Ang the Basilica is under the care of the Augustinian Recollect Fathers, the OAR Fathers. Saan ba kayong lugar sa Batangas? Hindi po, Bulacan Bulacan. po. Opo. Saan ba kayo sa Iba-iba Bulacan? po kami. Iba-iba. Iba-iba. Opo. Bulacan 1, 2, 3. Pero po, ang school po na nire-represent namin, Bulacan State University. Saan yan? Malolos, Bulacan. Malolos. Oh, okay. Sige. What else? Ano, yung type po na, pati po ba yung mga retablo niya made of steel? Ang made of steel, if you enter the church, lahat ha, kahit tingnan ninyo, pati ang tawag niyan, ceiling is made of steel. Lahat is made of steel. Pati ang foundation is made of steel. Parang bulang kalahati yun na nakapatong ang simbahan. So that pag nag-earthquake, it will just move. Kaya nga earthquake proof. So, ang retablo is made of wood. But everything inside the church, makikita niyo sa simbahan, lahat ay original, except the flooring. Kasi ang flooring before was wooden parquet, wooden tiles. Opo. Wood. Pinalitan nila ng marble after World War. So, original lahat yan. Ano po ang patron di... Ang patron, the Basilica is called Basilica di San Sebastian. Basilica Minore di San Sebastian. Ang Basilica, ibig sabihin ng Basilica, this is a church closely associated with the 5 major basilicas in Rome. There are 5 major basilicas. Saint Peter, Saint Paul, Saint Mary Major, ano po ba yung iba? Basta 5 yan sa Roma. 5 major basilicas. The rest are minor basilicas. Pag sinabing basilica, it is closely associated with the 5 major basilicas dahil because of its size, beauty, and historical significance. So, ang basilica na ito is attached to Saint Peter and Saint John Lateran. Pag sinabi kasing basilica, meron kasing mga privileges na binibigay. Privilege like, meron tayong tinatawag na plenary indulgence. Alam niyo ba yon? Anong plenary indulgence? Ano po yun? Kasalanan. Klase na tayo. Ha? Sa kasalanan. Sa kasalanan. Ang kasalanan na na-confess natin, lahat ng kasalanan na nagawa natin, pagbabayaran natin. Kahit gaano kaliit yung kasalanan na nagawa ninyo, nasampal ninyo yung kapatid niyo. When you go to confession, nagko-confession ba kayo? Madalang po. Alam? Miyo. So, when you go to confession, ano ang napapatawa doon? Anong natatanggal doon? Pag kayo nangungumpisan? Bigat ng loob. Bigat ng Bigat ng loob. Dahil nailabas mo po yung mga kasalanan ginawa mo po. natanggal ang bigat ng loob or the guilty conscience dahil napatawad ang iyong kasalanan. That's the purpose of the confession. So that your sins will be forgiven. Only the sins, not the payment. Nakuha niyo? Opo, opo. So, sabi ko nga, bawat kasalanan may katumbas na bayad. Utang mo yan eh, babayaran mo yan.
When you go to confession, ang natatanggal ang kasalanan. Pero ang utang mo, ang bayad, hindi. Kaya pagbabayaran mo yan dito sa lupa or in the life to come in purgatory. Kaya nga, nagkakasakit tayo dito, nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng hirap. Yan is an effect of the payment of the sins that we have done. Lalong-lalo na, bumibigat ito pag hindi mo nakumpisal ito. Para yung utang ka ng 100, ito ang bayad mo, katumbas. Pag hindi mo binayaran yan, meron yan dagdag. It is what we call divine justice. Divine justice yan. So, when you go to confession, na natatanggal ang kasalanan, pero ang bayad hindi. Kaya meron tayong indulhensya. Hindi natatanggal ang kasalanan, natatanggal ang bayad ng kasalanan. So when you go to a basilica, you attend a mass and certain celebrations, just like noong 22 kasi feast ni St. Peter, lahat ng nagsimba, may mga conditions of course. Kailangan wala kang kasalanan, kailangan you must pray for the intention of the Pope, you must attend the mass, receive communion. After the mass, you can now gain the plenary indulgence. Ibig sabihin, lahat ng mga bayad ng kasalanan na na-confess mo, tanggal lahat yun. Pero pag nagkasala ka ulit, bayad ka na naman. Bayad. So, ang Basilica, maraming opportunities to gain a plenary indulgence. I-compare sa parokya ninyo. Ano bang parish mo, miss? San Isidro. Ang San Isidro is ay parokya. Mga 1 o 2 beses lang nagbibigay ng plenary indulgence sa parokya niyo. Dito, sa Basilica, maraming beses. Cathedral po ba? Cathedral, few. Mas maraming Basilica. Kaya nga sa Basilica attached to. So, this is a Basilica di San Sebastian. Parokya ng San Sebastian. Ang patron ng parokya is San Sebastian. Pero this is also the national shrine of Our Lady of Mount Carmel. National shrine dahil if you enter the church, yung makikita niyo talagang image na nasa gitna ng Virgin del Carmen. That is the original del Carmen in the Philippines. It arrived in 1618 in the Philippines. So, sa Malolos, ang simbahan doon del Carmen, ang patron, Boroswain. It's because of this. Okay. Dahil nagkaroon ng maraming debosyon, taga Bulacan, dito sila pumupunta noon, yung mga ninuno nyo dito pumupunta noon sa Del Carmen. Kaya pinili nila na magkaroon ng Del Carmen doon sa Bulacan kasi malayo ito. Ganon din sa Pulang Buhangin. San Miguel Pulong po. Buhangin. Pulong Buhangin. Pulong Buhangin. Ganon din. Nagkaroon sila doon ng Del Carmen dahil sa San Sebastian. So dito nagsimula ang San Sebastian. Kaya dalawang fiesta dito. Sa January, para kay San Sebastian. July 16 sa Del Carmen. Pero mas marami ang Del Carmen pumupunta. Kasi dito nga ang national shrine. Dito ang pinakaunang simbahan ng Del Carmen. 1618 pa yun. Sino po bang gumawa na itong simbahan na? Ang simbahan na ito is designed by Engineer Hinaro Palacios. He was the person behind the construction of Basilica. Pero nationality-wise, iba-iba. Gawa ito ng Belgians, yung mga stained glasses gawa sa ibang bansa, yung may mga Filipino artists, yung mga painters, mga Italian, yung mga carvers, mga Inche. So halo-halo ito. International cooperation. So yung design po niya, ano po ba siya, Gothic or? This is a Gothic church. Gothic. Gothic church. This is a Gothic church. Sabi daw po, only Gothic church in Asia daw po. Not just the only, hindi only. The Gothic kasi the design is pahaba. If you go to Palawan, ang cathedral nila is just like San Sebastian. So it's a Gothic church. Pero this is the only all-steel church in Asia. The only all-steel church. The only all-steel church, a basilica in the whole world. Kasi meron pang ibang, there are other 2 or 3 more all-steel church in South America, sa Europe at ang isa. So, all-steel church. Pero basilica, the only all-steel basilica, siya lang. Sa Pilipinas, this is also the first basilica in the Philippines. 1890, bago pa natapos ito,
it's already a basilica. Kaya makikita nyo sa simbahan, sa harap ng simbahan, sa pintuan, meron siyang logo ng Santo Papa. Ibig sabihin niya, that's a basilica church. So this church was proclaimed as a basilica in 1890. The next in the Philippines, I guess, was 1960s. Totoo po ba na yung designer, yung isa sa mga designer po nito yung nagtayo din ng Eiffel Tower? It's not yet certain kung totoo o hindi. Naging ano lang na si Eiffel Tower kasi it was a misunderstanding. Kasi sabi ni I forgot his name, historian sa newspaper, probably. Tapos natanggal na ang probably, naging si Eiffel na. It was probably designed by Eiffel. Natanggal ang probably, naging it's designed by Eiffel. Alam mo naman yung word of mouth. Nagkakamali-mali. So, but if you look to the original claim of that historian who wrote in the newspaper, sinulat ko, probably. So, hindi pa po siya sure. Hindi. Actually, there is no documents na si Eiffel ang nag-design. Genaro Palacios, yes. Siya ang nag-design. Ano po yung purpose ng wind vane po dun sa taas nung... Hindi. Di ba po May nakita po kami doon na vane ano, po dun sa taas? parang compass po. North, southwest. Lahat ng simbahan may mga ganyan sa tuktok. For one, it's a design. For seconds, yung mga panahon na yun, noong unang panahon, that will be the indication for them. Kasi ang Pilipinas is bagyuhin na lugar. Okay. So they would know na galing na sa habagat o ano, so that people can prepare already. Most especially sa probinsya, pag nagpalit na ang ihip ng hangin, alam nila it's getting cold. So we have to prepare. Ihip na ng hangin, palit na naman, mainit na, kaya lagay na tayo ng tubig sa ihip na naman ibang ihip sa hangin. So ngayon we don't appreciate that much kasi andyan na yung Pag-asa na nagbibigay sa atin ng update. Pero nung unang panahon, it's very important. So it's not a wind vane, it's actually ano nila, sa hangin. Maraming salamat po. Yun lang. Yun lang ang pinunta nila. Opo. Yan po kasi. Oh, sige, hindi last. Sige. Yung pinaka-particular na bansa na naka-influence, yung pong Naka-influence. Ng design. Ng design. Saan galing yung design? If you go to Europe, maraming mga ganitong simbahan sa France, saka sa Belgium. Sa France, ang pinakamarami, ang Notre Dame, yung Cathedral ng Notre Dame, actually looks like this. Mahaba yung mga style nila. Kaya nga, if you, the Gothic design kasi would always make you feel that you're just an ant in the eyes of God. Pagpasok nyo sa simbahan, dahil sa sobrang taas ng simbahan, have you noticed na in other churches, pwede kayong maingay yung ibang simbahan. When you go to Quiapo, ang ingay. When you go to other churches. Dahil the design ay parang medyo ganyan, widen. Ang ano kasi ng Gothic is pataas. Pagpasok mo sa simbahan, dahil sobrang taas, feeling mo sa sarili mo, ang liit-liit mo. Kaya even if you want, kahit magsimba kayo dito, kahit puno ang simbahan, it's a very silent church. Tahimik. Dahil, pagpasok mo sa simbahan, mangliliit ka sa sarili mo. Ang liit ko pala. I'm just an ant in the eyes of God. So, siyempre, ano ka lang, langgam ka lang, hindi ka dapat mag-ingay kasi langgam ka lang. Di ba? Langgam, hindi man maingay kahit marami sila. No? So, matatahimik ka talaga. In compared to other churches na mababa, dahil medyo mababa, ang dating parang bahay. Kaya pagdating doon, pwede. Ay, kumusta na kayo dyan? Mga ganyan. Di ba? So, actually, the architectural design would always lead you to the atmosphere of the church. Kaya yung mga Gothic atmosphere, medyo tahimik ang loob. Medyo madilim, medyo tahimik. So, this will give you the atmosphere ng simbahan. Pero pag yung simbahan, mababa, siyempre may mga, yan sa probinsya, no? Yung mga bagong simbahan, maliliit, mababa. You notice it, maingay. Maingay. Kasi dito din, kahit na magkwentuhan kayo, ang boses niyo aakyat sa taas.
ang tendency ng boses ninyo aakyat sa taas. Kaya hindi masyadong maingay. Ang boses na galing sa taas, bababa. Kaya if you notice, kung nagsimba kayo kanina ng umaga, 6 o'clock, yung choir, walang microphone. Pero dinig na dinig mo yung boses nila. Kahit 4 o 6 lang sila. Yung boses na nanggagaling sa taas, bababa. Yung boses galing sa baba, aakyat. Kaya tahimik ang simbahan. That's the design. That's the design. Meron na po bang quote na nag-iisip po nito? Wala pa. Wala pa. There is a church na very unique church. This is a poor church in Dilpan, Tondo. That is the only church in the Philippines that can claim historically that they have been visited by the Pope twice. Pope Paul VI and Pope John Paul II. That's the parish of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Dilpan, Tondo. Twice binisita ng Santo Papa. Twice. Wala na ibang simbahan na makaklaim ng gano'n. Other than Manila Cathedral, of course. That's Manila Cathedral. Dito sila na daw po ang Manila Cathedral. Ha? Sila na daw po ang Manila. Hindi sira. Siyempre, parang kagaya nito. Dahil ito is made of steel, after 100 years, hanggang nakakalawang. Ganun din yung Manila Cathedral. After how many years, centuries, na na-construct, nag-liquefact kasi ang lupa. Ibig sabihin, yung lupa, nagiging tubig. So yung bedyo sa harap, kaya it's sinking. Gaya ng Leaning Tower ng Pisa, ang Manila Cathedral is paganyan na sa ngayon sa harap. Kasi dito sa area, nag-liquefaction. So, kaya no masses, so that hindi mabigatan yung basilica, yung cathedral. Ngayon, ginagawa nila, tinatanggalan nila yung tubig, pinapalitan nila ngayon ng simento. At tapos inaangat yung ano, so that it will be as it is. Meron na po bang unang parang nag-iisip sa... Hindi po ba kung sino yung unang parang nag-iisip? Naku, kahirap na. 1800s pa yun. Hindi ko nakilala. Pero sa tingin niyo po, ano po sila? Dominican? This is under the Augustinian Recollect Augustine. Fathers. Under the Augustinian Recollect Fathers. Okay po. Yung altar, di ba ano na siya, kahoy lang siya. May kwento daw po din na habang dinasada dito, lumubog daw po yung barko. Hindi. Ang kwento nila noon is that meron daw ang barko na hindi nakaabot dito. Kaya nga, alam niyo yung dome? Dome po. Alam niyo ano yung dome? Ano yung dome? Yung pagano po. If you notice, kung pupunta kayo sa malayo, lalo na kung galing kayo doon, saan ba kayo galing? Hidalgo? Saan kayo bumaba? Dito po sa... Fifth Avenue po. Sa Quiapo? Opo. So, sa side ninyo nakita ang San Sebastian ng malayo? Opo. Ang dome niya iba, hindi pa ganyan ang dome. Anong dome, itsura ng dome? Part. Yeah. It's like a crown, ang dome. Pag ganyan-ganyan siya yung dome. Oo. Oh. Kung nakita niyo from ito yung basilica ay hindi yung facade ha, sa gilid. Doon kayo sa gilid, dito yung dalawang spires, di ba? Yung kampanaryo. Kung dito kayo sa gilid, galing kayo sa Quiapo, from Hidalgo, makikita niyo, ang dome, yung ganyan, hindi siya dome. Na ordinaryong dome na makikita niyo na pag ganyan. Ang dome niya, para siyang crown. Crown na walang ganyan. So they thought, akala nila na may barkong lumubog kaya hindi na kompleto. Pero actually hindi, ganun talaga ang design. So it was just a story. Kung saan pa, kwentong kabayo. Hindi, kwentong Barbero. Kwentong barbero. Oh, kasi bakit ganyan ang design? Siguro baka may nalubog na barko. Pero actually hindi. Ganun talaga ang design niya. Hindi siya may dome na parang roof. Ganun lang ang dome niya na para sa crown. Para sa crown na. Kasi, yun nga, this is the Church of the Virgin Mary. So, it is a crown of the Virgin. Titingnan niyo sa ilalim, yung dome na siya pa ganyan. Pero from outside, ano lang siya? Wala siyang ganyan. Ang San Sebastian Church ay ang tanging Gothic na simbahan sa buong Pilipinas. Makikita sa labas ng simbahan ang dalawang tore na may matulis na dulo na partikular sa mga Gothic na istruktura. Makikita din sa labas ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen, ang kauna-unang imahe ng Del Carmen sa Pilipinas.
Mapapansin ang hugis koron ng bubong sa itaas ng simbahan na sumisimbolo sa korona at pagkareyna ni Maria. Makikita rin sa labas ng simbahan ang Carmelite Seal. Sa loob ng simbahan, makikita ang mga kumpisalan na puno ng mga spars katulad sa labas ng simbahan. Dahil sa tagal na ng simbahang bakal ng San Sebastian, ito ay kinakalawang na at humihina. Kaya nananawagan ng mga nangangalaga dito ng konting donasyon upang isalba ang simbahan sapagkat ito ay yaman ng ating bansa na dapat pahalagahan at bigyang pansin.